Sino ang pinakadakila dito sa mundo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 17 to 20, and I read it for you. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Sa tingin po ninyo, sino po ang pinakadakila sa mundo? Sila ba ang mga sikat na artista? Ang mga gold medalist nga ba ang pinakadakila? Ang ating bang presidente ang pinakadakila o ang mga hari na mga kaharian? Ang pinakadakila ba dito sa mundo ay ang mga taong maraming parangal na natanggap o kaya na may maraming kayamanan na naipundar? Sino nga ba ang tunay na dakila sa paningin ng Diyos? Magkaiba po kasi ang dakila sa paningin ng mundo, sapagkat kung ang mundo ang tatanungin, ang dakilang tao ay ang mga nabanggit natin kanina. Pero sa mata ng Diyos, sino po ba ang pinakadakila? Ang sabi po sa ating binasang Ebanghelyo, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Kung sino man daw ang sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon, kung sino man ang may obedience sa Panginoon at nagtuturo sa mga ito sa iba, sila ang dakila sa paghahari ng Diyos. Ito na po ang pangalawang tanong. Gusto mo bang maging dakila sa paghahari ng Diyos? Kung ang sagot po ay oo, sundin natin ang mga batas ng Diyos. Ipangaral natin ang mga kautusan ni Jesus. Sa ganitong paraan, tayo po ay nagiging dakila sa paningin ng Diyos. Aanhin natin ang pagiging dakila dito sa mundo kung ang ating kaluluwa naman ay napapalayo sa Diyos. Palagi po sana ang ating maging pangarap ay ang makapiling ang Diyos sa kahuli-hulihan ng panahon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan po ninyo kami ng pagmamahal sa iyong kautusan nang may sa buhay po namin ito ng tapat at maibahagi sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais nyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you all.